Sa isang iglap, siya ay naging tagagawa ng fog sa ilalim ng lupa. Ibinigay ni Drillhead sa kanya ang isang espesyal na prison uniform. Teacher kong, bagay sa iyo ang suit. Mula ngayon, wala nang mangangahas na saktan ka. Isa ka na sa amin. Responsibilidad ko ang kaligtasan mo. Nag-isip si Kung Dante. Kung si Drillhead ang pinakamalapit na maging supreme leader, baka magamit niya ito upang maabot ang tunay na pamunuan ng kulungan. Sinabi ni Drillhead, magpahinga ka muna. Ngayong gabi, magkakaroon tayo ng malaking pagdiriwang. Dahil sa iyo, hindi na namin kailangang magtipid sa fog. Ngayong gabi, aakyat ako. Naguluhan si Kung Dante. Aakyat. Pagdating ng gabi, may tray na puno ng 1,000 fog spheres. Umiikot ang mga tauhan ni Drillhead habang sumasayaw ng kakaibang sayaw. May mga gong at tambol, parang relihiyosong ritual. Pumalakpak si Drillhead upang patahimikin sila. Tumingin si Kung Dante sa napakaraming fog spheres at napasinghap. Kakainin ba nila lahat iyon ng sabay-sabay? Sumigaw si Drillhead. Ako ang Drill King, pinuno ng mundo sa ilalim ng lupa. Magandang gabi, mga drill soldiers. Panahon na para magbunga ang lahat ng ating pagsisikap. Ngayon, hahamunin ko ang Ascension. Nagtaas ng kamay ang lahat sa tuwa. Sigurado silang magtatagumpay ang kanilang pinuno. Binuka ni Drillhead ang kanyang bibig at nilunok ang 12-dosenang fog sphere sa isang iglap. Punong-puno ng pagnanasa ang mga mata ng lahat, ngunit walang sino man ang nangahas kumuha kahit isa. Hindi nagtagal, patuloy na kumain si Drillhead ng mas maraming fog spheres. Halos hindi na niya maisara ang bibig dahil sa dami ng laman nito. Ngunit matagal na walang nangyayaring pagbabago. Sumisigaw pa rin ang kanyang mga tauhan. Umakyat ka, Ascend. Pero ramdam na ni Drillhead na may mali. Nagsimulang manginig ang kanyang mga daliri, at hirap na siyang pumulot ng susunod na fog sphere. May isang tauhan na lumapit upang tulungan siya, ngunit napansin nitong hindi na makapagsalita ang kanilang pinuno. Hindi kailanman inakala ni Drillhead na dito magtatapos ang lahat. Siguro, hindi lang talaga ngayon ang araw ko, sabi ng isang tauhan upang pagaanan ang sitwasyon. Magpahinga ka muna, boss. May walang katapusang fog naman tayo. May susunod pang pagkakataon. Hindi nagtagal, may nakapansin na parang humaba ang ulo ni Drillhead. Mas mahaba ito kaysa dati. Nagwala sa tuwa ang mga tauhan. Senyal ba ito ng Ascension? Sigaw ng isa. Boss, nararamdaman mo ba ang bagong talento? Ang mga mata ni Drillhead ay nagsisimula ng mawala ng focus. Mahinang sabi niya, nararamdaman ko, ang buong universo. Hindi pa niya napapansin na may maliliit na bitek na kumakalat sa kanyang ulo. Unti-unting lumalayo ang kanyang kamalayan, habang nagsasalita siya ng kung ano-ano. Sa lugar kung saan sumisikat ang hamog, nakikita ko ang lahat ng katotohanan ng mundo. Sa gilid, tahimik lamang na nakamasid si Kung Dante. Ang huling sinabi ni Drillhead ay, lahat tayo ay nabubuhay sa loob ng isang mapusyaw na asol na kulungan. Pagkatapos niyang sabihin iyon, biglang sumabog ang kanyang katawan. Ang fog sa loob niya ay kumalat na parang ulan. Sa lahat ng direksyon. Agad na nawala sa kontrol ang kanyang mga tauhan. Nagunahan silang sumunggab sa nagkalat na fog na parang mga baliw. Hindi maintindihan ni Kung Dante ang nangyayari. Ascension ba iyon, o pagbagsak? Parang doon palang nagsisimula ang tunay na kabaliwan. Ang mga taong karaniwang walang makuhang fog ay ngayon handa nang isugal ang buhay para lang malunok ang mga nagkalat na fog sphere. Hindi nagtagal, halos wala nang natira sa katawan ni Drillhead. Puro takot lamang ang naramdaman ni Kung Dante. Nakita niya ang isang bilanggo na lumaubo ang katawan dahil sa sobrang fog, hanggang sa sumabog ito at naging ulap ng dugo. May isang tao na medyo matino pa ang isip ang sumigaw. Tigil. Kapag nagpatuloy tayo, mamamatay tayong lahat. Hindi kayang tiisin ng katawan natin ang ganitong konsentrasyon ng fog. Nang makita niyang walang nakikinig, lumapit siya kay Kung Dante. Ikaw na ang maging boss.
Mag-isip ka ng paraan para pigilan sila. Ngunit walang sinabi si Kung Dante. Tumakbo siya palayo. Maging boss. Sino ang may gustong maging boss dito? Hindi ko pa nga naiintindihan kung ano ang nangyayari. Pakiramdam niya hindi ito ang tunay na mundo. Panaginip lang siguro ito. Habang tumatakbo siya, nadadapa-dapa siya sa takot. Bigla niyang nakita ang kanyang kuya sa unahan. Sinabi ko na sa'yo noon pa, umalangaw-ngaw ang boses ng kanyang kapatid sa hamog. Hindi na nag-isip si Kung Dante. Kuya, isama mo ako. Ilabas mo ako rito. Pero nang makalapit siya, napahinto siya. Ang ulo ng tao ay isang perpektong bilog lamang. Doon tuluyan siyang gumuho. Sino ba talaga ang magliligtas sa akin? Lumalabas na si Kung Dante ay may selective prosopagnosia mula pagkabata. Hindi niya matandaan ang mukha ng mga tao, kahit ng sariling kapatid. Noong bata siya at gumuguhit ng larawan ng pamilya, palagi niyang ginuguhit na bilog ang ulo ng kuya niya. Tumawa ang kanyang kuya noon. Kung ganyan mo ako iguguhit, hindi ka kailanman magiging artist. Sa alaala ni Kung Dante, palaging malabo ang mukha ng kanyang kapatid. Minsan parang umiiyak na babae, minsan parang mukha ng demonyo. Kaya mas madali para sa kanya na isipin na bilog lang ang ulo nito. Hindi niya napansin na ang bilog na imahe na iyon ay naugnay sa fog sphere sa kanyang isip. Biglang nagmulat ng mata si Kung Dante. Nakakatakot iyon. Nang subukan niyang huminga ng maayos, napansin niyang nasa loob siya ng isang kakaibang tolda. Narinig niya ang boses ni Rambutan, pati ang nag-aalalang tanong ni Lee. Nagkaroon lang ako ng napakasamang panaginip. Pero bakit ako nandito? Lumalabas na pumunta sila sa underground base ni Drillhead at sinundan ang sewer. Sa huli, hinayla nila si Kung Dante palabas mula sa tambak ng putik at dumi. Ngumiti si Lee. Dumating kami para iligtas ka. Hindi ba napagkasundoan nating sabay tayong tatakas? Napuno ng init ang dibdib ni Kung Dante. Hindi niya akalaing may ganitong kabutihan pa sa lugar na ito. Pasensya na. Dahil sa akin, naantala ang plano ninyo. Umalis na tayo ngayon din. Ngunit umiling si Lee. Kailangan pa ni Rambutan magpahinga. At malayo na rin ang narating natin. Ito na mismo ang pader na aakyatin natin. Pinili pa nila ang bahaging walang bantay. Tumingin si Kung Dante sa napakataas na pader sa labas ng tolda. Sumikip ang dibdib niya. Umupo siya at ikinwento ang lahat ng nakita niya sa ilalim ng lupa. Patay na si Drillhead. Ang fog na ginawa ko ang sumabog sa kanya. Nagkagulo ang lahat noon. Ipinaliwanag ni Rambutan. Fall ang tawag doon dito. Kapag na-overdose sa fog ang isang tao, sisubog ang katawan niya at lalabas ang lahat ng fog sa loob. Pagkatapos, kakainin iyon ng iba. Nagtanong si Kung Dante, kung ganoon, ano naman ang sublimation? Paglampas ba iyon sa limitasyon? Sumagot sila, kapag naitulak ng isang tao ang kanyang kakayahan sa sukdulan at nakakuha ng pangalawang talento, iyon ang sublimation. Kapag may gumawa niyon, susunod at sasamba sa kanya ang iba. Siya ang magiging supreme leader. Pero wala pang tunay na nagtagumpay. Karamihan ay namamatay sa fall. Gayunpaman, naniniwala si Rambutan na may isang tao balang araw na lilito. Isang taong may walang katapusang talento, sisire sa mga batas ng mundong ito, at palalayain ang lahat. Iyon ang tinatawag nilang supreme leader. Sa sandaling iyon, naisip ni Kung Dante si 182. Nakita niya mismo kung paano tinalo ng lalaking iyon ang tower, isa sa mga shoulder. Samantala, si 182 ay patuloy na naghahanap sa boses ni Kung Dante gamit ang kanyang pandinig. Bigla, inaayos ni Kung Dante ang kanyang salamin. Ang munting tunog na iyon ay nagpahinto kay 182. Tumingin siya sa malayong pader. Sa tingin ko, nahanap na kita, teacher. Ang pandinig ni 182 ay halos naging halimaw na sa lakas. Kahit gaano kalayo, basta makinig siyang mabuti, kaya niyang tukuyin ang eksaktong direksyon.
Isa iyon sa mga talento ni 182. Samantala, sa dating teritoryo ni Drillhead, halos mapuno na ng fog ang lugar. May mga manggagawang naglilinis ng fog water. Isang babaeng may hood ang napansin ang mapusyaw na asul na liwanag sa paligid. Mukhang maraming nahulog dito. Yumuko siya at nakisali sa pag-ipon ng fog water. Hindi nagtagal, may nagsalita. Huwag mong sayangin ang oras mo sa basura na iyan. Pagtingin niya, isang lalaking may pulang buhok ang nag-abot sa kanya ng isang buong pakete ng fog spheres. Casual niyang tinanong, nahanap mo na ba siya? Alam agad ng babae kung sino ang tinutukoy niya. Ang guro na nasa ilalim ng proteksyon ng lalaking may isang braso. Siguro nahanap na siya, pero hindi ako sigurado. Biglang lumamig ang tono ng lalaki. Isang buong taon na, at iyan lang ang resulta mo. Nakakadismaya. Nainis ang babae. Sa totoo lang, hindi ko nakikita kung ano ang pakinabang ko sa trabahong ito. Komisyon lang naman ito mula sa Fog Realm Bureau, hindi ba? Hindi nakinig ang lalaki sa reklamo niya. Tumigil ka sa daldal at magtrabaho. Kumislap ang mga mata ng babae. Kung ganoon ang gusto mo, magiging seryoso na rin ako. Pero dapat seryoso rin ang bayad. Tumaas na ang presyo ngayong taon. Hindi agad sumagot ang lalaki. Pagkatapos ng ilang sandali, sinabi niya, basta may hatid mo siya sa akin, babayaran kita ng kahit anong gusto mo. Samantala, hindi nakatulog si Kung Dante buong gabi. Una, dahil sobrang lamig. Pangalawa, dahil sobrang lakas ng lambingan ng dalawang magkasintahan. Napahiya sila nang mapansin iyon. Pasensya na, nagkibit balikat si Kung Dante. Ayos lang. Kung gusto ninyo talagang bumawi, ilabas ninyo lang ako rito agad. Iyon na ang pinakamagandang pasasalamat. Hindi nagtagal, narating nila ang pader. Punong-puno ito ng tuyong dugo. Nag-iinit ng katawan si Rambutan. Napakagatlabi si Kung Dante. Talaga bang malalampasan natin ito sa isang talon lang? Mas nangingibabaw ang kaba kaysa sa saya. May maitutulong ba ako? Tanong niya. Inabot ni Rambutan ang isang bundle. Ito lang ang bantayan mo. Pagkatapos ay sinabi niya, isa pa, maaari ka bang magdasal? Nagulat si Kung Dante. Hindi ako naniniwala sa Diyos. Bakit gusto mong magdasal ako? Ano ang kinalaman nito sa pagtakas? Mahinang sagot ni Lee. Hindi mahalaga kung gumana o hindi. Sa lugar na ganito kawalang pag-asa, gusto lang naming maniwala na baka may Diyos na makarinig sa amin. Gawin mo lang. Inilahad ni Rambutan ang kanyang mga kamay upang kumapit sila. Halos sumabog ang tibok ng puso ni Kung Dante. Malapit na siyang makalabas sa lugar na ito. Biglang sumabog ang talento ni Rambutan. Lumaki ang mga kalamnan ng kanyang hita. Mahigpit silang kumapit habang pabuulong na nagdarasal. Bibilang ako hanggang 3. Pagkatapos, wala na. Tayo rito. Pagdating sa 2, nasa rurok na ang lakas ng kanyang mga binti. Isang galaw na lang at makakatawid na sila sa pader. Ipinihit ni Kung Dante ang kanyang mga mata, naniniwalang mas deboto ang panalangin kapag nakapikit. Ngunit sa mismong sandaling sinabi ang 3. Isang napakalaking kamao ang tumama sa mukha ni Rambutan. Habang tumatalon siya, diretso siyang bumangga sa paparating na si 182. Sa isang iglap, sumabog ang banggaan. Ang 3 katawan ay tumilapon pabalik sa hangin. Halos mawala ng malay si Rambutan sa lakas ng suntok. Samantala, nakatulala si Kung Dante kay 182. Hindi niya maintindihan kung bakit bigla itong lumitaw dito sa sandaling iyon. Bukod pa roon, punong-puno ng sugat si 182 ngayon. Ang kanyang mukha ay madilim at mabigat, wala na ang dating hanggal at blankong ekspresyon. Hindi napigilan ni Kung Dante na magtanong. Ano ang ginagawa mo dito? At ano ang nangyari sa'yo? Halos umapaw sa galit si 182. Bakit mo ako niloko? Alam mo ba kung gaano ako nagdusa dahil sa panlilinlang mo?
Habang nagsasalita siya, itinaas ni 182 ang napakalaking kamao at sinuntok si Kung Dante. Halos mamatay sa takot si Kung Dante. Ngunit bago pa tumama ang suntok, sumugod si Rambutan at hinayla siya palayo. Biglang nagdilim ang mukha ni 182. Kung habulan ang gusto mo, kaya ko ring makipaglaro. Nagsimula silang tumakbo ng buong bilis. Pare-pareho silang may tanong sa isip. Bakit biglang lumitaw si 182 dito? At paano niya nabawi ang lakas niya? Bigla, may nakita si Lee na nagpalaki sa kanyang mga mata sa gulat. Sinundan ni Rambutan ang tingin niya at napahinto rin. Ang bilis ni 182 ay halos kapantay ng kay Rambutan. Hindi napigilan ni 182 na magtanong. May talento ka rin pala sa pagtakbo. Pero wala siyang interes na makipag-usap pa. Malamig niyang sinabi kay Kung Dante. Tumigil ka, o babaliin ko ang mga binti mo. Nalilito si Kung Dante. Bakit ba palagi kang nakadikit sa akin? Sa susunod na sandali, sumipa si 182 at tinamaan ang mga binti ni Rambutan. Nawala ang balanse ni Rambutan, at nagkagulong-gamulong ang tatlo sa lupa. Ngunit si 182 ay mabilis na tumayo at lumapag sa harap mismo ni Kung Dante. Malinaw na iniligtas ko ang buhay mo. Bakit mo ako niloko? Mabigat ang kanyang mukha. Ang paraan na itinuro mo sa akin, hindi naman nagpapatubo ng kamote. Natulala si Kung Dante. Hindi kita niloko. Kumalma ka. Tinuruan naman kitang magtanim, hindi ba? Halos umiyak sa inis si 182. Diniligan ko. Pinabilad ko sa araw. Pero walang nangyari. Hindi man lang nagbago ang kamote. Napahinto si Kung Dante. Tiningnan niya ang oras sa relo. Isang araw pa lang ang lumipas. Isang araw pa lang. Kung tumubo na agad iyon ang magiging abnormal. Nagnitngit si 182. Kung ganoon, peke lang ang pagtatanim ng kamote. Walang kwenta lahat ng ginawa ko nitong mga araw. Halos matawa sa inis si Kung Dante. Paano naging walang kwenta, ikaw na malaking tanga? Mahaba niyang ipinaliwanag. Lahat ng bagay ay nangangailangan ng oras para tumubo. Pinakapayak na kaalaman iyon. Kailangan mo ng kahit 1 linggo bago mo makita kung may tumubo. Tahimik si 182 ng ilang segundo. Sa wakas, napagtanto niyang mali ang pagbintang niya. Kung ganoon, saan ka pupunta? Tanong niya. Tapat na sumagot si Kung Dante. Aalis ako dito. Hindi mo na rin naman ako kailangan. Tahimik na tinawag ni 182 na, tanga, si Kung Dante sa isip niya. Tinuro niya si Lee at Rambutan. Lalabas ka kasama nila. Nena si Kung Dante nang makita niyang nakatingin si 182 sa magkasintahan. Ano ang balak mong gawin? Huwag mo silang gagalawin. Hindi niya napansin na ang ekspresyon ng dalawa sa likod niya ay hindi na lamang tensyon, kundi takot. Malamig na tumitig si 182. Hindi ba sinabi mong gusto mong mabuhay? Nalito si Kung Dante. Ano bang ibig mong sabihin? Tinuro ni 182 ang likod nila. Handa ka ba talagang mamatay para sa kanila? Biglang sumigaw si Rambutan. Manahimik ka, hayop ka. Biglang nagbago ang tingin nila ni Lee kay Kung Dante. Sa tingin ko sapat na ang sinabi ninyong dalawa. Pwede bang tigilan mo na ang pakikialam sa plano naming tumakas? Sa sandaling iyon, sumulpat ang matinding kaba sa puso ni Kung Dante. Hindi na siya binigyan ng oras ni Rambutan na mag-isip. Bigla siyang hinablat nito. Huwag mong pakinggan ang baliw na iyon. Mr. Kung Dante, kung hindi tayo aalis ngayon, huli na ang lahat. Sumigaw si Lee mula sa gilid. Ano bang ginagawa mo? Kumapit ka sa kanya at tumakbo. Sa susunod na segundo, binuhat ni Rambutan si Kung Dante at tumakbo palayo kay 182. Gusto mong makaalis dito, hindi ba? Kung ganoon, magdasal ka ng mabuti. Magulo ang damdamin ni Kung Dante. Oo, gusto niyang makaalis.
Pero may mali sa lahat ng ito. Bago pa siya makapagsalita, tumalon na si Rambutan papunta sa pader. Mabilis silang nakarating sa tuktok. Kung Titangala lang si Kung Dante, makikita na niya ang mundo sa labas ng pader. Sa buong paglalakbay, mukhang pinoprotektahan siya ng dalawang ito. Unti-unti na siyang nagtiwala sa kanila. Parang totoo ang kabutihan nila. Ngunit sa mismong sandali na malalampasan na nila ang pader, biglang idinagan ni Rambutan ang katawan ni Kung Dante. At pagkatapos ay sinipa siya ng malakas sa tiyan. Natulala si Kung Dante. Ano ang ginagawa mo? Mukhang taos-pusong nagsisisi si Rambutan. Mr. Kung Dante, mabuting tao ka. Sa kasamaang palad, ang mabubuting tao ay hindi nabubuhay ng matagal. Ikaw ang mamamatay kapalit namin. Pasensya na. Pagkatapos sabihin iyon, sinipa niya si Kung Dante pababa. Ginamit nila ni Lucci ang puwersa ng sipa upang lalo pang makatalon palayo. Biglang kumalat ang fog mula sa backpack ni Kung Dante. Walang ideya si Kung Dante kung ano ang nangyayari. May pagkakataon naman silang makatakas ng sabay. Bakit siya itinapon sa impyerno? Sa sandaling iyon, isang napakalaking pulang bibig ang bumuka sa dilim sa ibaba. Balik sa isang linggo ang nakaraan. Noon, naglagay si Lee ng pulang marka sa mapa. Ang lugar na iyon ang kinalalagyan ng gargoyle. Ang gargoyle ang tagabantay ng kulungan na sumasalo sa mga tumatakas na bilanggo. Babala ni Lee noon. Huwag na huwag mong gagalawin iyan. Napakadelikado niyan. Pero walang pakialam si Rambutan. Estatwa lang iyan. Hanggat hindi tayo lumalagpas sa pader, hindi iyan gagalaw. Sinipa pa niya ang paa nito 2 beses. Ito ang pipigil sa akin. Ang tanga naman nito. Maraming alamat tungkol sa gargoyle. Ang pinakakaraniwang kwento, sabay itong lumitaw sa fog. May nagsasabing likha ito ng gobyerno, isang security device upang pigilan ang fog na makalabas sa mundo. Ayaw ng pamahalaan na madikit ang fog sa katawan ng mga tao o mailabas ito mula sa kulungan. Kaya palaging hinaharang ng gobyerno ang mga pagtakas. Kung may sariling isip ba ang gargoyle, walang nakakaalam. Ang hinala ni Lucci, may kamalayan ito. Nakakaramdam ito ng fog at nakikita kung sino ang may balak tumakas. Hanggat nakatayo ang gargoyle, walang makakaalis. Habang lalo mong hinahangad ang kalayaan, lalo pinalalala ng fog ang desperasyon sa puso mo. Noon, mahigpit na hinawakan ni Rambutan ang kamay ni Lucci. Makakalabas tayo. Pangako ko na ilalabas kita dito at babalik tayo sa normal na mundo. Pagkatapos, papakasalan kita doon. Kahit 10 gargoyle pa ang nasa harap ko, hindi nila ako mapipigilan. Kaya kong gawin ang lahat para sayo. Napaluha si Lee sa mga salitang iyon. Balik sa kasalukuyan. Nakatapak na si Rambutan sa labas ng pader. Ngunit nang lumangi siya pabalik, lumiit ang kanyang mga pupil sa gulat. Gumagalaw ang gargoyle. Ang estatwang akala nilang hindi gumagalaw ay binuka ang bibig nito upang lunukan si Kung Dante. Sa mismong sandaling sumara ang bibig nito. Lumapag sina Rambutan at Lucci sa buhangin sa labas ng pader. Halos hindi mapigilan ni Rambutan ang kanyang tuwa. Nagtagumpay ang plano. Matagal na niyang inilagay ang fog sa backpack ni Kung Dante. Ginamit nila si Kung Dante bilang pain upang makuha ang atensyon ng gargoyle. Natural lamang na isipin ng gargoyle na ang taong may dalang napakaraming fog ang dapat harangin. Kaya nakatuon ito kay Kung Dante at hindi pinansin ang dalawa. Sinamantala nila ang pagkakataon at tumakbo palayo. Sa itaas nila, nakasisilaw at kakaiba ang araw. Bagamat ang desyerto ay walang katapusan sa kanilang harapan, naniniwala pa rin. Si Rambutan na kung magpapatuloy sila sa paglakad, balang araw ay makakalabas din sila rito. Nagawa natin ito. Ang kanyang mukha ay puno ng pananabik. Malaya na tayo ngayon. Hindi niya napansin ang maliliit na patak ng dugo sa kanyang mukha. Nang lumingon siya, doon lamang niya nakita na wala na ang ulo ni Lucci. Sa kanya, ang sandaling iyon ay sapat na para wasakin ang buong mundo niya.
Itinaas niya ang kanyang tingin sa gargoyle, at ang kanyang puot ay halos maging solidong anyo. Ang ilang hibla ng asul na buhok ay nakadikit pa rin sa bibig ng gargoyle. Sumabog sa puso ni Rambutan ang matinding pangungulila. Pilit niyang sinubukang baguhin ang nangyari, ngunit wala na siyang magawa. Dahan-dahang nilamon ng gargoyle si Lee. Makalipas ang ilang segundo, tuluyan nang nawala si Lee. Lubos na nagbagsak si Rambutan. Wala na siyang dahilan para tumakbo. Ang pananampalataya na nagbigay sa kanya ng lakas ay kinain na. Sa sumunod na sandali, itinapon niya ang dagwang katawan ni Liu Qi at sumugod sa gargoyle na may sigaw, inilabas ang huling natitirang lakas at galit. Handa na siyang mamatay kasama ang halimaw. Sa isang kisap mata, nasa harap na siya ng gargoyle at tumama ng mabagsik na sipa. Kasabay nito, buksan ng gargoyle ang bibig at huminga ng malakas. Sa nakakatakot na paghigop, nagsimulang maglaho ang mga binti ni Rambutan at unti-unting naging asul na usok, hinahatak sa tiyan ng halimaw. Kahit sa huling sandali niya, puno pa rin siya ng panghihinayang. Siya mismo ang nagdala sa pinakamahalagang tao sa kanyang buhay sa landas ng kamatayan. Kung mabibigyan siya ng pagkakataon, mas pipiliin niyang manatiling nakulong sa impyernong iyon kaysa hayaang sumugal muli si Lee. Matapos lumunin si Kung, Dante, Rambutan, at Lee, nag-utot ng konti ang gargoyle, tila nasiyahan. Sa sandaling iyon, si 182 ay nakatayo hindi kalayuan, nakatingin sa gargoyle ng galit. Grabe ka! Ilang beses ko nang sinabing ang mga tulad natin ay hindi dapat lumabas sa bilangguan na ito. Bakit hindi nyo ako pinaniniwalaan? Itinaas niya ang namamaganyang kamao at binitiwan ang malalim na buntong hininga. Matindi ang kanyang mga salita, ngunit kailangan pa rin niyang iligtas ang lalaki. Biglang tumalim ang kanyang tingin. Sinabi ko na sa iyo, sa bilangguan na ito, protektado siya sa akin. Sino mang tatangkain siyang saktan, mamamatay. Nang matapos niya, umatake si 182 sa gargoyle. Sa pag-akyat niya sa pader, nag-umpisang gumalaw ang hangin sa paligid niya ng malakas. Tumalon siya at tumama sa gargoyle ng isang banayad ngunit nakapipinsalang suntok. Bumagsak ang isang ngipin ng gargoyle. Sa ngayon, sobrang astig ni 182, wika ng marami. Naglabas ng asul na enerhiya mula sa bibig ng gargoyle. Dumiskart si 182 at madaling nakaiwas. Para sa kanya, mas nakakainis ang halimaw na ito kaysa guro. Agad siyang umatake gamit ang kamay at paa, 20 suntok at 20 sipa sa ilang segundo. Unti-unti, nabuo ang isang bitek sa gilid ng bibig ng gargoyle. Lumapit si 182 upang tingnan kung nalamon na ba si Kung Dante. Sa sumunod na sandali, nakita niya ang mukha ni Kung Dante, halos umiiyak. 182, natutuwa akong makita ka. Susunod na ako sa'yo. Iligtas mo ako, please. Alam kong mali ako. Tuturuan kita kung paano magpalago ng kamote ng tama. Nakatayo si 182, tila hindi alam kung paano sesegot. Ngayon alam mo na ang mali mo. Ano ang ginagawa mo noon? Ngunit iniunat pa rin niya ang kanyang namamagang braso at hinayla si Kung Dante palabas ng bibig ng halimaw. Hawak ni Kung Dante si 182 sa balikat at ayaw bumitaw. Akala niya mamamatay siya sa impyernong iyon. Akala ko pinapatay mo lang ako noon. Nakakatakot ang mga ginawa mo. Tahimik si 182 at sinabi, buksan mo na ang mga mata mo. Nakalabas na tayo. Ngayon, sabihin mo sa mga gargoyle na hindi mo nasusubukang makatakas. Nang buksan ni Kung Dante ang mga mata, nakita niya ang kamay ng gargoyle na aabot sa kanya. Halos mawalan siya ng malay. Tumakbo. Anong halimaw ito? Galit na pinilit ni 182 si Kung Dante na lumuhad sa harap niya. Gawin mo ang sinasabi ko. Gusto mo bang mabuhay o hindi? Hindi ko pinaghirapan ito para puro kwento lang ang gawin mo. Paulit-ulit kong sinabi, walang labasan dito.
Hindi ako nagsinungaling. Ikaw ang hindi nakinig. Tumahimik si Kung Dante. Kailangan niyang aminin, sa pagkakataong ito, siya mismo ang nagputol ng kanyang sariling daan palabas. Nakausad na ang gargoyle sa kanya, ngunit sa wakas, sinunod niya ang utos ni 182 at malakas na sinabi, hindi ko nasusubukang lumabas muli. Tumitig si 182 sa gargoyle. Narinig mo na siya. Hindi na siya lalabas. Umalis ka na. Nang magawa iyon, nanginginig ng bahagya ang mga mata ng gargoyle. May kaunting kamalayan ito at malinaw na nakikita ang isang lalaking may isang braso sa harap niya. Nang itaas ni Kung Dante ang ulo, ang dambuhalang nilalang ay naglaho, unti-unting naging buhangin at napawi sa hangin. Anong nangyari kanina? Nako, nagkaroon ba ako ng guni-guni? Nagulat siya sa pagkawala ng gargoyle. Tumingin siya kay 182. Yun bang mag-asawa, nakalabas ba sila? Patay na sila. Kinain sila ng gargoyle, mahinang sagot ni 182. Hindi makapaniwala si Kung Dante. Pero tumalon at lumabas sila, di ba? Paano pa rin sila kinain? Ipinaliwanag ni 182, hindi ito guni-guni. Sino mang susubukang lumabas sa fog realm ay mamamatay. Ang gargoyle ay isa sa mga tagapagbantay ng lugar na ito. Wala pang nakatalo sa kanila. Kahit gaano kalakas ang bilanggo, walang exception. Sa kabilang dako, sa tribo ng mga kanibal, may dumating na di inaasahang bisita. Tinanong ng babaeng may hood, talaga bang kumakain kayo ng tao, o nakakatakot lang ang pangalan? Tumawa ng nakakakilabot si Bone Eater. Gusto mo bang malaman? Perfect. Matagal ko nang gustong tikman ka. Tinutok niya ang mahabang dila sa babae, pero pinutol niya ito. Nakakadiri. Alisin mo yan. Tumawa ng malakas si Bone Eater. Parang napakasarap sa akin. Sa aking napakatalinong panlasa, hindi ako nagkakamali. Ngunit direkta sa punto ang babae. Gusto niya ang tulong ng tribo ng kanibal para sa isang bagay, bitbit ang larawan ni Prisoner 182, parehong taas at nawalan ng isang braso. Gusto mo ba akong kainin? Tumiglas ang mga mata ng babae. Hindi ko pipigilan, pero kung susubukan mo, try mo na. Tumahimik si Bone Eater. Ano ka ba talaga? Isa rin akong shoulder, sagot ng babae. Tumigil ang lahat. 6 lang ba ang shoulder? Never seen anyone like you, wika ni Bone Eater. Ngunit ang aura ng babae ay biglang lumiit, tila naging ibang tao. Nakaligtas ako sa lugar kung saan tanging malalakas lang ang nabubuhay. Isa akong fallen shoulder. Hindi ako natatakot mamatay. Samantala, napansin ng isang cleaning worker na bumalik ang gargoyle, at sa pagkakataong ito, labis siyang nagulat. Nawawala ang isang ngipin ng gargoyle, imposibleng mangyari. Alam nila kung gaano kalakas ang gargoyle. Habang nag-uusap ang lahat, tahimik na lumitaw ang isang lalaking may itim na kapa. Babayaga ang pangalan niya. Mahiwaga ang kanyang mababang tinig, ito ay isang palatandaan. Lahat ay nagulat. 5 taon na siyang hindi nagsalita. At dito muna nagtatapos ang ating recap sa ngayon. Abangan nyo ang susunod na video para sa mas nakaka-excite na kwento. Huwag kalimutan mag-comment kung anong manhwa o manhwa ang gusto niyong i-recap natin sa next episode. Kita-kits sa susunod.